Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 18, 2025, araw ng Sabado. Ngayon ay araw ng kapistahan ni San Lucas, kung saan karamihan ng ating binabasa ay galing sa Gospel according to Saint Luke. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ayon kay San Lucas, chapter 10, verse 1 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kanina habang binabasa ko ito, ang verse dito na parang may mensahe na magandang bigyan ng pansin ay itong nakalagay dito sa verse 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay humirang pa ng 72, 72. At yung sa verse 2 naman, pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Dito, pinaunan ng ating Panginoon ang mga sinugo niyang mga alagad. 72 lahat at tigda-dalawa. Pero yung pinauna niya doon din sa patutunguhan din ng ating Panginoon na bayan or nayon. Kasi noong unang panahon, sa panahon ni Moises, nag-assign din si Moises ng mga elders na magiging propeta at magiging kung hindi ako nagkakamali, nasa 70 or 71 ang kanyang itinalaga. Ganon din naman, parang isinasagisag nito sa Genesis 10, yung 70
nations noong unang panahon. Ang ibig sabihin ay gusto ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. At ang naka-struck sa akin dito ay yung pinauna niya ang kanyang mga alagad sa lugar na kanyang pupuntahan. Ang ibig palang sabihin ay para sa akin, ang Panginoon ay pupunta sa lahat ng panig ng mundo o sa lahat ng panig ng puso ng mga tao. Pero meron siyang mga alagad na pinapauna bago siya dumating o pumunta doon. Kaya napakahalaga ng katungkulan ng mga alagad o mga misyonero na pumupunta sa iba't ibang lugar para magpahayag ng mabuting balita. Kasi parang sila yung pinapauna ng Panginoon at ang ating Panginoon ang susunod. Parang siya na yung pang pinali bago pa siya pumunta doon. Kaya sa tingin ko nandoon yung napakahalaga, meron tayong participation sa mission ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi niya sinosolo ang pag-i-evangelize o pagpapalaganap ng mabuting balita. Ito ay mayroon kabahagi tayo sa kanyang mission at ito ay ating parang katungkulan. Depende ito sa estado ng ating buhay. Kung ikaw ay single blessedness, o kaya may asawa or may family, or isa kang priest. Kaya kanya-kanya tayong mission, depende sa estado ng ating buhay. Dito parang ang sinugo ng ating Panginoon ay talagang binigay na nila ang buong buhay nila sa serbisyo ng ating Panginoon. Ang katulad niyan ngayon ay ang ating mga kaparian na yun lamang ang kanilang mission, ang ipalaganap ang mabuting balita, at kanilang mga anak ay ang mga parishioners. At ang katungkulan nila ay palaguin ang ating pananampalataya at spiritual na buhay. Kaya sa atin namang mga faithful, kung pa tinatawag, or laiko, tayo ay tinatawag din sa ating estado na ito. At kung ano man ang magagawa natin ay gawin natin para sa Panginoon. May mga bagay na makakatulong tayo sa kapwa natin. May pamilya, kung ikaw ay may pamilya. Kasi ang maaring masabi natin na ang mga pinagdadaanan natin na may pamilya ay iba yung pinagdadaanan ng mga kaparian natin. Ang na pinagdadaanan natin bilang may pamilya ay madali tayong makatulong dun sa mga pamilya na meron ding pinagdadaanan na katulad natin. Kaya iba naman yung pinagdadaanan ng ating mga kaparian. Kaya tumulong tayo magpalaganap ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon, depende sa estado ng ating buhay. Yun lamang po mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas, araw ng linggo. God bless.